Kabanata 371. Bumaba na ba ang lagnat mo? This time, boses ni Jasper iyon. Oo, okay na ako ngayon. Tiniyak ni Erisa sa kanyang mga anak na pigilan sila sa labis na pag-aalala. Maingat siyang nagsalita, para hindi sila masyadong mag-alala. Then, Jessie requested, Mommy, pwede mo bang i-on ang video mo? Tingnan ka namin. Hindi inasahan ni Erisa ang kanyang kahilingan. Naalarma, dali-dali siyang sumagot, hindi ko kaya. Maraming tao dito dahil wala ako sa bahay. Kung i-on niya ang kanyang video, mapapansin ng mga bata na siya ay nasa ospital at nag-aalala muli sa kanya. Mommy, kung wala ka sa bahay, saan ka? Akala ko ba natutulog ka ilang minuto ang nakalipas? Mabilis na nakuha ni Jessie ang hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento. Nananatili sa kanyang kasinungalingan, sinabi ni Erisa, ay, oo. Nakatulog ako kanina, gayunpaman, nasa opisina ako ng iyong ama ngayon. Ang kanyang mga kasamahan ay nasa paligid, kaya hindi komportable na i-on ang video ngayon. Frustrated, Gavin huffed, Mommy, I thought he allowed you to take a break from work. Bakit ka bumalik sa opisina? Binigyan ni Erisa si Benjamin ng isang apologetic look, at nagkibit-balikat lang siya. Dahil sa sama ng loob, napahawak si Erisa sa kanyang ilong at sinubukang humanap ng dahilan. May nangyari, at kinailangan kong harapin ito. Uuwi ako agad. Gusto na niyang umuwi kapag nakuha na niya ang pagtulo. Mommy, huwag mong isipin ang trabaho buong araw. Kailangan mong magpahinga ng mabuti, para hindi na kami mag-alala sa'yo. Angal ni Zachary habang nakakunot ang noo. Oo, sweetheart. Susundin ko ang payo mo at uuwi ako kaagad. Hindi nang ahas si Erisa na gumawa ng ibang dahilan at kaagad na pumayag. Mommy, kumain ka na ba? Tanong ni Jasper. Matigas ang ulo, sumagot si Erisa. Oo, mayroon ako. Anong nakin mo, Mommy? Patuloy ni Oliver, naghihinala sa kanyang tugon. May pasta ako. Pagsisinungaling ni Erisa. Naaliw, tumayo si Benjamin sa tabi niya na may nakikiliti sa mukha. Matigas ang ulo ni Erisa, at tinapunan niya ito ng babalang tingin. Mommy, akala ko kanina ka pa natutulog. Kailan ka kumain? Hindi gaanong oras ang lumipas mula noong tumawag tayo kanina. Logically nakipagtalo si Jessie. Biglang lumamlam ang ekspresyon ni Erisa. Bakit ang tal-inis niya sa mga oras na iyon? Hindi siya palaging kasing bilis ng gusto ko. Mommy, nagsisinungaling ka ba sa amin? Tanong ni Zachary, nagdududa sa lahat ng naging tugon niya kanina. Hindi alam ni Erisa ang isasagot. Kumain na ako. Gayunpaman, hindi ko ito natapos. Kumain ako ng kaunti at kinailangan kong magmadali upang harapin ang bagay sa opisina. Mommy, tapusin mo na ang pagkain mo. Huwag magutom dahil baka magka-gastric ka. Hindi palaging kumakain si Daddy, at lagi siyang may gastric problem ngayon, payo ni Gavin sa kanya habang kinukulit si Benjamin. Hoker, kung hindi mo matapos ang trabaho mo, dapat unahin ang iyong kalusugan. Pag-uwi ko, papagalitin ko siya sa ngalan mo. Nangako siya sa amin na aalagaan kanya ng mabuti. Hindi alam ni Erisa kung matatawa o maiiyak. Samantala, nakataas ang kilay ni Benjamin dahil napag-alitan siya ng walang dahilan. Sa mga araw na ito, pakiramdam niya ay nawawalan na ng kontrol ang ugali ni Gavin. Nilingga ni Erisa si Benjamin. Matapos mapansin kung gaano siya kagalit, hindi siya nang ahas na pagtawanan siya. Okay, nakuha ko. Kakain na ako saglit. Anyway, dapat kang magpahinga ng maaga at huwag nang mag-alala sa akin. Lukang at Benjamin, she added, hindi pa kumakain ang daddy mo. Well, kasalanan niya iyon. Wala sa mga bata ang tumalon para ipagtanggol siya. Mommy, kumain ka na at magpahinga ng maayos. Paparusahan ka namin kapag nagmumukha ka pa ring may sakit pagbalik namin. Ngumuso si Jasper at tinampal pa ang hita niya para bigyan ng babala si Erisa. Napatawa naman si Erisa. Okay, sweetheart. Sige at matulog ka na sa hapon. Bye. Bagamat nag-aatubili ang mga bata na ibaba ang telepono, gusto nilang magpahinga siya. Kaya naman, malungkot silang nagpaalam sa kanya. Mommy, bye. Matapos putulin ni Erisa ang tawag ay narinig niya ang tono ng pagseselos ni Benjamin. Ang mga bata ay nag-aalala sa iyong ngunit mukhang hindi gaanong nagmamalasakit sa akin. Masyado kayong matigas sa kanila, depensa ni Erisa sa kanila. Kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi nabigla, pinaalalahanan ni Erisa, noong ikaw ay may sakit, sila ay nagmamalasakit din sa iyo. Kabanata 372.
Nakataas ang kilay ni Benjamin na tila nakakumbinsi. Erisa, hindi ko akalain na kaya mong magsinungaling. Ang galing mong artista kanina. Nagulat ito kay Erisa. Sumabog siya sa galit. Anong ibig mong sabihin dyan? Ginawa ko ito para hindi mag-alala ang mga bata. Kasinungalingan pa rin sila. Sumagot si Benjamin, marami ka ring sinabi sa akin na kasinungalingan noon, kaya sinungaling ka. Natigilan sa mga salita, napasandal si Erisa sa kanyang unan at tumangging magsalita sa kanya. Tinignan siya ni Benjamin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang pagtulo, umupo siya sa tabi ng kanyang kama. Sa pagtanggi na salubungin ng kanyang mga mata, tumingin si Erisa sa ibang lugar. May sasabihin pa si Benjamin. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag ituloy dahil mukhang namumutla pa rin siya. Maya-maya pa ay bumangon siya para lagyan muli ng tubig. Lumakad siya pabalik at iginiit, uminom ka. Bilang tugon, nginitian siya nito. Bagamat iniabot niya ang kanyang mga kamay upang kunin ang tasa mula sa kanya, itinulak niya ito palayo. Pagkatapos, pinakain niya ito ng tubig. Pagkatapos niyang humigop ay nabulunan siya ng tubig. Ahem, bakit parang bata ka? Kumunat ang noo ni Benjamin at tinapik ang likod niya. Umubo ng ilang beses si Erisa bago siya tuluyang napabuntong hininga. Nanlilisik sa lalaking nasa harapan niya, inis niyang sinabi, gusto kong uminom ng tubig mag-isa. Gayunpaman, pinilit mong aipakin ito sa akin. Paano mo ako masisisi na nabulunan ako pagkatapos nito? Paanong kasalanan ko? Hindi sigurado kung ano pa ang isasagot, itinulak ni Benjamin ang kopo sa kanyang mga kamay. Ayan. Maaari mong inumin ito sa iyong sarili. Kinuha ni Erisa ang tasa at ininom ang tubig. Mas naging komportable siya pagkatapos. Nang matapos niya ito, kinuha ni Benjamin sa kanya ang walang laman na baso. Gusto mo pa ba? Hindi, masiglang tugon ni Erisa. Nakakunot noo kay Benjamin, pinasalamatan niya ito sa isang bastos na tono. Salamat. Nilampasan siya ni Benjamin at inilapag ang baso. Nang makita kung paano halos walang laman ang IV drip, pinindot niya ang isang buton para sa medical staff. Ilang segundo lang ay dumating na ang doktor at nurse. Ang IV drip bag ay walang laman ngayon, sabi ni Benjamin sa kanila. Kasunod ng procedure, lumapit ang nurse para kunin ang karayom na nakakabit kay Erisa. Gayunpaman, sumigaw si Erisa nang hawakan niya ito. Kaagad, naging protection si Benjamin kay Erisa at pinagalitan ang nurse, maging banayad. Nagulat ang mga medical staff sa pagsisigaw ni Benjamin. Katulad nito, si Erisa ay parehong nabigla sa kanyang reaksyon. Tiningnan niya ang mahigpit na titig ni Benjamin bago bumalik sa nurse. Pag-aaliw niya, no worries. Mangyaring ituloy mo itong ilabas. Kaagad, inalis ito ng nurse at nilagyan ng plaster ang braso niya para pigilan ang pagdurugo. Subconsciously, hinawakan ni Erisa ang sugat. Medyo masakit. Tingnan kung may anumang mga issue sa kanya. Utos ni Benjamin na walang pakialam. Napansin, hindi alam ng doktor kung sino siya. Tsaka tinakat sila ng malamig niyang aura, at mabilis nilang pina-check up si Erisa. Tinanong din siya ng mga ito, at masunurin siyang sumagot. Tandaan na magpahinga pa at iwasang mabalisa. Makabubuti rin para mapanatili ang iyong espiritu, payo ng doktor. Salamat, doktor. Tumango si Erisa. Alam niya ang kanyang sitwasyon. Nang makaalis ang doktor at nurse, gusto siyang tanungin ni Benjamin ngunit bumalik sina Sean at Bradley dala ang pagkain. Kumain ka na. Hinailan ni Benjamin ang overbed table, at mabilis na inilagay ni Bradley ang binili nilang pagkain. Boss, kumain ka na. Tumango si Erisa at umayos ng upo. Tinulungan din siyang tumayo ni Benjamin. Binuksan niya ang lalagyan ng sinigang na oatmeal at pinaghalo para sa kanya. Nang makita kung gaano siya nakatutok, hinimok ni Erisa, kaya ko ang sarili ko. Kahit papaano, sinaman siya ng tingin ni Benjamin at ipinagpatuloy ang paghahalo nito. Kumain ka kapag lumamig na. Hindi alam ni Erisa ang sasabihin. Samantala, tahimik na pinanood ni Sean at Bradley ang palitan. Benjamin, bumili din ako ng tanghalian para sa iyo. Pwede ka nang kumain dito. Inilapag ni Sean ang kanilang mga pagkain sa isa pang mesa sa sulok ng kwarto. Pagkaupo niya ay sinenyasan niya si Benjamin na sumama sa kanila. Ngunit hindi siya pinansin ni Benjamin. Tumangala siya at nakita niya si Erisa na hinahampas ang kanyang mga labi sa pananabik. Napangiti siya sa nakita. Nagugutom ka siguro. Lumingon sa kanya si Erisa at napaawang ang labi nang makita ang mapanuksong tingin sa mga mata nito. Siyempre ako. Humalaklak si Benjamin. Sumandok ng oatmeal, inilapit niya iyon sa bibig niya. Mag-ingat ka, ang init.
Nagulat si Erisa, dahil sa init ng mga titig ni Sean at Bradley, namula ang mukha niya. Sa kabilang banda, mahinahong tumingin sa kanya si Benjamin at pinakain siya ng isa pang scoop na hindi naabala ng dalawa pang manunood sa ward. Kabanata 373. Ibinuka ni Erisa ang kanyang bibig. Kasabay nito, hindi makapaniwala si Sean sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na magpapakain si Benjamin ng babae. Palihim, kinunan niya ng larawan ang eksena at ipinadala ito sa kanyang mga kaibigan. Nabuhayan kaagad ang group chat nang magtanong ang lahat kung sino ang maswerteng babae. Dahil hinaranggan ni Benjamin ang mukha ni Erisa, hindi nila ito nakilala kahit na nakilala na siya nina Kingsley at Jonathan noon. Anuman, hindi pinakain ni Sean ang impormasyon sa kanila. Palihim niyang itinago ang kanyang telepono ngunit tumangala siya para makita si Bradley na nalilitong nakatingin sa kanya. Ngumiti si Sean at nagmungkahi, "Terry, kain na tayo." Inosente, ibinalik ni Bradley ang ngiti at umupo para maghukay. "Benjamin, kumain ka na rin." "Kaya ko ito sa sarili ko," sabi ni Erisa kay Benjamin. Sa kabila nito, hindi sumagot ang lalaki at nagpatuloy sa pagpapakain sa kanya. Walang pagpipilian, pinayagan siya ni Erisa na magpatuloy dahil siya ay nagugutom. Minsan, sinisilip niya ito at nararamdaman ang init na bumabalot sa kanya. Si Benjamin ay parang sweet at maalalahanin ng ganoon. Nagkataon namang napatingin sa kanya ang lalaki ng sandaling iyon, at nagtama ang kanilang mga mata. Agad namang nag-iwas ng tingin si Erisa, naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. "Bilisan mo at kumain." Sumandok si Benjamin ng isa pang katsarang oatmeal at hinaypan ito bago nilapit sa kanyang bibig. Tahimik itong kinain ni Erisa. Kasunod nito, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagpapakain sa kanya. Hindi niya akalain na may ginagawa siyang kakaiba. Nang matapos si Erisa, itinago ni Benjamin ang lalagyan at mga kagamitan. "Kumuha ka ng tubig bago ka magpahinga," pagmamaktol ni Benjamin. Nakahiga sa kama, tinitigan siya ni Erisa at sinabing, "Dapat kang kumain ng tanghalian." Pinuntahan lang ni Benjamin si Sean para kumain pagkatapos niyang iabot ang baso ng tubig. "Benjamin, mas magaling ka sa ginagawa mo ngayon." Hindi napigilan ni Sean na asarin siya. Agad siyang binaril ni Benjamin ng death glare. "Ako ang nag-aalaga sa kanya sa ngalan ni Gavin." "Oo naman, kahit anong sabihin mo." Matapos marinig ang sinabi ni Benjamin, bahagyang nadismaya si Erisa. Nawala ang init na naramdaman niya kanina. "Oh, ginagawa lang niya ito sa ngalan ng mga bata at hindi ako." Hindi nagtagal, natapos ni Bradley ang kanyang pagkain. Dahil na-stress siya sa pagkakaupo sa tapat ni Benjamin, hindi siya nanatili sa pagkakaupo. Sa halip, lumapit siya kay Erisa. "Boss, gamaan na ba ang pakiramdam mo?" "Oo, huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako, kaya dapat umuwi ka na." "Uuwi din ako kaagad." Walang ibang sinabi si Erisa. Tumango si Bradley at sumagot, "Okay, boss. Please have a good rest. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako." "Oo naman." Tumango si Erisa. Pagkatapos magpaalam ni Bradley kina Benjamin at Sean, umalis na siya. "Tingnan mo kung maaari na siyang lumabas sa ospital ngayon," utos ni Benjamin kay Sean. May pilyong kislap sa kanyang mga mata, tumingin si Sean kina Benjamin at Erisa. Kaya niya, nantigas ang tingin ni Benjamin. "Paano mo nasasabi yan kung hindi mo pa nasisuri?" Parang agresibo si Benjamin. Pinunasan ni Sean ang ilong niya. Ramdam na ramdam niya ang nag-iinit na titig ni Benjamin, nakatingin lang siya sa direksyon ni Erisa. "Miss Graham, nahimiti ka na ba dati?" Umiling si Erisa. "Hindi, madalas ka bang sumakit ang ulo mo?" Nagpatuloy si Sean. "Yes, Heido." Sagot ni Erisa. "Paano mo i-rate ang sakit? Matitiis ba?" Detalyadong tanong ni Sean. Recalling the past, Erisa slowly replied, "Kapag masama ang panahon, mas malala ang sakit. Mas masakit din minsan. Madalas ba itong nangyayari?" "I guess so." Itinagilid ni Benjamin ang kanyang ulo habang nakikinig, at hindi niya namamalaya na samimangot. "Ilang taon na ba?" Nagpatuloy si Sean sa pagtatanong para sa kanyang diagnosis. 4 hanggang 5 taon na ang nakalipas. Sinulyapan ni Erisa si Sean at idinagdag, "Nagsimula ito pagkatapos kong manganak. Actually, natamaan ako sa ulo." Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya lubusang maalala ang kanyang masakit na nakaraan. Pinaikit ni Sean ang kanyang mga mata. "May alaala ba na hindi mo maalala?" Nakagat ni Erisa ang kanyang labi, at pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya ng, "May isang period na hindi ko na matindaan." "Kailan yan?" Alam ni Erisa na siya ay isang doktor.
Sa makatuwid, hindi niya sinubukang itago. Nag-aalangan siyang sumagot noong kinuha ni Dana ang mga anak ko. Mayroon akong mahinang alaala tungkol dito. Kabanata 374. Tumango si Sean, siguradong ang epekto ng pangyayari ang dahilan ng pananakit ng ulo niya. Nakakasira ka ba ng ulo kapag nabalisa ka? Tumango si Erisa. Anong sinabi sa'yo ni Dana? Mabilis na iniba ni Sean ang focus ng kanyang tanong. Halos mabulabog na sagot ni Erisa, ngunit natauhan siya at nag-alinlangan na sumagot. Habang nagtatanong lang si Sean out of curiosity, hindi niya ito itinuloy. Pagkatapos mong magpahinga ng kaunti, maaari ka nang umalis sa ospital. Gayunpaman, sa iyong pag-uwi, dapat kang laging may sapat na pahinga. Huwag tumugtog sa anumang bagay na nagpapagalit sa iyo, at subukang kontrolin ang iyong mga damdamin. Kung maaari, dapat kang pumunta para sa isang full body check-up. Napakababa ng antas ng iyong asukal sa dugo bukod pa sa maraming banayad na isyu sa kalusugan. Mas mabuting pansinin mo sila. Salamat, Dr. Bailey. Nagpasalamat si Erisa sa kanya. Wala lang. Ngumisi si Sean sa kanya at umupo palapit kay Benjamin. Matapos uminom ng ilang subo si Benjamin ng kanyang tanghalian, inilapag niya ang kanyang tinidor. Nakatitig kay Sean, sinabi niya, "Can you go check now?" Walang nagmamadali. Sa tingin ko ay magagawa natin ito bukas ng umaga at magpasuri ng dugo habang si Erisa ay walang laman ang tiyan. Dahil naging matatag na ang kalagayan ni Erisa, hindi niya akalain na may problema. Dapat nating hayaan si Mrs. Graham na magpahinga ng higit pa ngayon. Nakakapagod din ang physical examination para sa kanya. Tumango si Benjamin bago ito tumayo para maglakad papunta sa kama ni Erisa dala ang gamot nito. Inumin mo itong gamot. Okay. Kinuha iyon ni Erisa sa kanya. Bagamat wala siyang gana, wala siyang ibang mapagpipilian sa ilalim ng mga mata ni Benjamin. Pagkatapos, inutusan ni Benjamin ang bodyguard na kumuha ng sweater. Natarante si Erisa sa kanyang kahilingan. Pagkabalik ng bodyguard na may dalang sweater ay ibinalot ito ni Benjamin sa balikat ni Erisa. Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka. Hindi ako nilalamig. Hindi ka magaling, kaya hindi ka dapat nilalamig. Tinulungan siya ni Benjamin na isuot ang sweater bago niya ito niyakap at lumabas ng ward. Umuwi na tayo. Naramdaman ni Erisa ang pag-init ng kanyang mukha. Tumawa si Sean at mabilis na nilinis ang lugar bago umalis para pirmahan ang kanyang discharge papers. Samantala, ramdam ni Erisa ang mga estrangherong nakatingin sa kanya habang binuhat siya ni Benjamin palabas ng ospital. Dahil sa kahihiyan ay isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Benjamin upang maiwasang makakita ng mas maraming taong nakatingin sa kanila. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang tingin nang makitang namula ang kanyang pisngi. Nanlambot ang mga mata niya sa itsura niya. Makalipas ang ilang minuto, nakalabas na sila ng ospital. Ibinaba lang siya nito nang makarating sila sa sasakyan. Salamat, ungol ni Erisa. Nakaupo sa isang sulok, mabilis niyang hinubad ang kanyang sweater nang makaramdam siya ng init. Ituloy mo, kumunat ang noo ni Benjamin. Sobrang init, reklamo ni Erisa. Bawasan ang temperatura. Inutusan ni Benjamin ang tsuper sa driver's seat. Habang lumalamig ang hangin sa loob ng sasakyan, walang ibang choice si Erisa kundi hawakan ang sweater palapit sa kanya. Wala sa sarili ang lalaking ito. Mainit pa rin ba ang pakiramdam mo? Seryoso ang itsura ni Benjamin habang tinanong siya. Pursing her lips, sumilip si Erisa sa labas ng bintana nang walang salita. Tahimik, tinitigan ni Benjamin ang likod ng kanyang ulo at naramdaman ang pag-angat ng mga sulok ng lobby nito. Tapos, inabot niya ang buhok niya para pakinisin. Agad namang natigilan si Erisa. Sa refleksyon sa bintana, kitang-kita niya ang ekspresyon ng lalaki. Nagulat siya sa hitsura ni Benjamin. Sa hindi makapaniwala, kumurap siya ng ilang beses. Nang lingunin niya ang mga gwapong katangian nito, napansin niyang samimangot ang mukha nito. Mali ba ang nakita ko? Paano niya ako natitigan gamit ang mga matang iyon? Hindi nakatiis si Erisa at nilinggan ng lalaki. Gayunpaman, tumalikod na siya para tingnan ang email. Kinagat niya ang lobby niya. Dahil ito ay isang maayos na biyahe sa kotse, hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagtaas baba ang ulo niya at muntik na niyang iuntog ang ulo niya sa bintana. Nang makitang nangyari iyon, nilapitan siya ni Benjamin at pinandilatan ang driver. Tumango siya, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Oo, Mr. Graham. Nagulat ang tsuper at nahihiyang sumagot. Habang yakap-yakap ni Benjamin si Erisa, patuloy pa rin ito sa pagbabasa ng email nito.
Nang maglaon, napansin niyang hindi komportable ang hitsura nito, kaya inayos niya ang kanyang posture ng patagilid upang makatulog siya ng mas mahimbing. Isang nagulat na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng tsuper sa pamamagitan ng rearview mirror nang makita niya kung gaano kamo si Benjamin sa sandaling iyon. Si Miss York kaya ang magiging asawa ng CEO. Habang pabalik sa tirahan ng Graham, hindi nagising si Erisa. Binuhat siya ni Benjamin paakyat ng hagdan nang makarating sila sa bahay. Kabanata 375. Nag-double look si Edwin nang makita niyang pauwi na si Benjamin kasama si Erisa sa kanyang mga bisig. Mr. Graham, kumain ka na ba ng tanghalian? Oo, mayroon kami, ngunit maaari kang maghanda ng afternoon tea. Papakainin ko si Erisa paggising niya. Mahinang bilin ni Benjamin bago binuhat si Erisa sa kwarto. Matapos niya itong mahihiga ng marahan sa kama, maingat niyang tinanggal ang sweater na suot nito at tinakpan siya ng kumot. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Mabilis na pinatay ni Benjamin ang tawag at naglakad palabas para sagutin ang tawag ng mga bata. Mommy, umalangaw-ngaw ang matamis na boses ni Jessie sa dulo ng linya. Sa pagkakataong iyon, inisip ni Benjamin kung boses ba iyon ng babae. Natutulog ang nanay mo. Oh, gulat na sigaw ni Jessie. Pagkatapos, galit niyang sinabi, hindi si mommy ang nasa telepono. Jasper, makukuha mo ito. Sino ito? Boses ni Jasper. Bago pa makasagot si Jessie, sumabad si Benjamin, si daddy po. Sa sobrang galit, inabot ni Jasper ang telepono kay Oliver. Narito, Oliver. Ayoko. Makukuha ni Zachary ang telepono. Inihagis ni Oliver ang telepono kay Zachary. Nang marinig ng mga bata kung paano ipinasa ng mga bata ang telepono tulad ng isang mainit na piraso ng bakal, hindi nakaimik si Benjamin. Bakit ba sobrang ayaw nila sa akin? Sa huli, ayaw din kausapin ni Zachary si Benjamin. Kaya naman, napunta sa kamay ni Gavin ang telepono. Noong una, inakala ni Benjamin na kakausapin siya ni Gavin, na pinalaki niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkabigo, ang tawag ay natapos ng walang anumang babala. Bago matapos ang tawag, narinig din niyang bamulong si Gavin, ayoko siyang kausapin. Bumagsak ang mukha ni Benjamin. Sa takot na tumawag muli ang mga bata habang natutulog si Erisa, itinago ni Benjamin ang kanyang telepono sa kanyang pag-aaral. Makalipas ang ilang sandali, muling nag-ring ang phone ni Erisa, at galing kay Bradley. Kinuha ito ni Benjamin. Boss, nagawa ko na ang mga kinakailangang arrangement. Magpahinga ka ng mabuti. Kung may balita, ipapaalam ko sa iyo. Kaagad, pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at nagtanong, ano ang kailangan mong gawin? Namayani ang katahimikan. Banal na tae. Bakit kinuha ni Mr. Graham ang telepono ni boss? Nakakatakot ito. Makalipas ang ilang segundo, ibinaba ni Bradley ang telepono nang hindi sinasagot ang tanong ni Benjamin. Kumunat ang noo ni Benjamin at nakaramdam ng matinding galit. Bakit gustong tapusin ng lahat ang tawag kapag narinig nila ang boses ko? Ganon na ba ako, Kitty-Cat? Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, muli siyang tumawag. Tingnan mo kung ano ang sinabi ni Dana kay Erisa. Kalahating oras, nakatanggap siya ng reply. Ang bantay ng bilangguan ay nasa bakasyon, at hindi ko siya makontak ngayon. Nabigo si Benjamin nang marinig iyon, ngunit determinado siyang alamin kung ano ang nangyari. Ituloy mo siyang tawagan. Kung hindi niya alam ang nangyari mag-isa, kailangan niyang harapin si Erisa. Sa isiping iyon, tumayo siya at tinungo ang hagdan. Gayunpaman, tulog pa rin si Erisa. Kaya naman, bumalik siya sa pag-aaral upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Nang magising si Erisa, tumingin siya sa orasan at napagtantong nakatapos na ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Nagmamadali siyang bumangon para maghilamos bago magpalit ng damit. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumaba ng hagdan. Bago siya makalabas ng pinto, narinig niyang may nagtatanong, saan ka pupunta? Napatigil si Erisa sa kanyang kinatatayuan. Paglingon niya, nakita niya si Benjamin na nakatitig sa kanya. Pupunta ako sa paaralan para sunduin ang mga bata. Natapos na ang mga klase nila. Umalis na si Edwin para gawin iyon, sabi ni Benjamin sa kanya at sinenyasan siyang bumalik. Kailan umalis si Edwin papuntang school? Naisip ni Erisa na makakarating pa siya sa oras kung susugod siya ngayon sa paaralan. Sa kanyang pagkadismaya, itinaas ni Benjamin ang kanyang mga kilay at sumagot, umalis si Edwin ng halos kalahating oras. Bumagsak ang mga balikat ni Erisa. Ibig sabihin ay pauwi na si Edwin at ang mga bata. Nakaramdam ng sama ng loob si Erisa sa panibagong pangako.
Kaninang umaga, pumayag siyang sunduin ang mga bata sa paaralan. Halika sa pag-aaral kasama ko, sabi ni Benjamin habang papunta sa pag-aaral. Natarante namang ikinatagilid ni Erisa ang ulo ngunit nakasunod pa rin sa likuran niya. Anong problema? Naiinip na tanong ni Erisa sa kanya na nasa kanyang mga anak pa rin ang isip. Iniskan si Erisa mula ulo hanggang paa, itinuro ni Benjamin ang mga merienda sa mesa. Kainin mo ito. Tinatawag ba niya ako dito para kainin ako? Sumulyap si Erisa sa kanya na may pagdududa. Hindi alintana, umupo siya at kumuha ng isang piraso ng pastry para kainin. Masarap ito, kaya hindi niya napigil ang tulungan ng sarili sa iilan pa. Anong sinabi sa'yo ni Dana? Kabanata 376. Nagulat si Erisa sa direktang tanong nito. Wala siyang nasabi habang ang tagal niyang nilunok ang pagkain niya. Nang makita kung gaano siya katahimik, napakunot ang noo ni Benjamin. Gayunpaman, hindi na niya ito tinanong pa kundi nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Ang kanyang maliliit na kilos ay nakaantig kay Erisa. Matapos uminom ng ilang higop ng tsaa, mas kumalma ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Benjamin ang nangyari. Siya rin ang ama ng bata. Kung mag-isa lang siya, baka hindi na niya mahanap ang bata. Kung siya ay naghahanap kasama si Benjamin, mayroong mas mataas na pagkakataon na mahanap ang bata. Pagkagising niya kanina, gusto niyang sabihin agad dito na napanaginipan na naman niya ang nangyari noong taong iyon. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong malabo sa kanyang ulo. Parang kinuha ni Dana ang dalawa niyang anak. Sa pag-iisip, naramdaman ni Erisa na bumalik ang sakit ng ulo niya, kaya huminga siya ng malalim para pigilan ito. Anong mali? Napansin ni Benjamin ang pagkunot ng noo nito, at nakasalamin ito. Kahit parang namumutla at nasasaktan si Erisa, sumagot siya ng, okay lang ako. Lalo lang itong nag-alala kay Benjamin. Naglakad siya palapit sa kanya at sinimulang masahihin ang ulo niya. Dahan-daang hamupa ang sakit, at mas bumuti ang pakiramdam ni Erisa kaysa dati. Huwag ka munang mag-isip masyado. Maaari mong palaging sabihin sa akin kapag ikaw ay ganap na gumaling. Hindi ko kaya, putol ni Erisa at umikot para titigan siya. Kailangan kong sabihin sa iyo. Dahil sa pagkabalisa, nagsimulang maiyak si Erisa, at nagulat si Benjamin sa tanawing iyon. Okay, ang malumanay at nakapapawing pagod na boses ng lalaki ang nagpakalma sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa, at nagkaroon siya ng pamumula na umabot sa kanyang tenga. Baka sa mga mata ni Benjamin ang kasiyahan habang natutuwa siya na hindi siya tumalikod ngunit sinabi sa kanya ang mga bagay-bagay. Nagdulot ito ng kasiyahan sa kanyang puso. Samantala, ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagmamasahe sa kanyang ulo para maibsan ang kanyang ulo. After 10 minutes, she muttered, "Pwede ka nang tumigil. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon." Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanyang mukha at napansing mas maganda na siya ngayon. Kung masama pa rin ang pakiramdam mo, dapat kang humiga. Nakaramdam si Erisa ng init at mula sa loob, narinig ang pag-aalala sa boses ni Benjamin. Okay, pero ayos lang ako. Kaya kong tiisin ang sakit. Isang masamang tingin lang ang naibigay ni Benjamin sa kanya. Sinabi ng doktor na hindi ka maaaring mabalisa. Alam ko na, paniniguro ni Erisa. Hindi naman kasing seryoso ang sinabi ng doktor. Huwag kang mag-alala. Bagamat hindi pa rin kumbinsido si Benjamin, bumalik siya sa kanyang upuan sa likod ng study table at kinuha ang isang dokumento para basahin. Naisip ni Erisa na nakakatawa kung paano siya nagbago sa isang malamig na nobleman sa susunod na segundo. Sa kabila nito, tuwang-tuwa siya. Inaalagaan niya ako. Alam mo namang binisita ko si Dana sa bilangguan, di ba? Ito ay isang retorika na tanong. Oo, hindi naman ito itinanggi ni Benjamin dahil natural lang na alam niya. Noong una, ayaw niyang maalala niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian dahil wala ang bantay ng bilangguan. Hawak ang tsaa sa kanyang mga kamay, humigop muli si Erisa bago siya nagpatuloy, Benjamin, sa tingin ko. Mommy, biglang sumigaw ang mga bata mula sa labas, at lumakas ang mga yabag nila. Napatingin si Erisa kay Benjamin. Sa pag-unawa sa kanyang dilema, iminungkahi ni Benjamin, maaari kang magpatuloy mamaya. Sa sumunod na minuto, bumukas ang pinto ng study, tumambad ang 5 bata, nabitbit pa rin ang kanilang mga backpack. Ang cute, nilang tignan habang nakatali ang mga bag nila. Mommy, tumawag ulit sila. Nang mapansin ni Jessie ang presensya ni Benjamin, natigilan siya.
Pagkatapos, nanimbalik ang katinoan niya at tumalon sa yakap ni Erisa. Sweetheart, humadjajak si Erisa at panay ang pagkakayakap kay Jessie. Pagkatapos, tumakbo din sa kanya ang apat pa niyang kapatid. Mommy, sweethearts, niyakap silang lahat ni Erisa at naamoy ang amoy ng gatas sa kanila. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang kalooban ay tumaas. Sweethearts, sorry kung hindi kita nasando. Mabilis na humingi ng tawad si Erisa sa nasira niyang pangako. Mommy, okay lang. Sinabi sa amin ni Mr. Whitley na may sakit ka pa, kaya hindi mo kami sinundo. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Kumunat ang noo ni Gavin at nag-aalalang tanong. Kabanata 377. Eksakto. Mommy, bakit ka na naman nagkasakit? Nagulat kami. Mukhang nag-aalala si Zachary, at pinag-aralan niya ang ekspresyon nito. Mukhang hindi siya maganda. Mommy, mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Mabilis na hinayla ni Oliver si Erisa para bigyan siya ng space. Mommy, may lagnat ka ba? Tumango din si Jasper. Sabay hinawakan ni Jessie ang noo ni Erisa at sinabing, malamig pa ang noo ni Mommy. Sa pagtingin sa kung gaano nag-aalala ang kanyang mga anak, nadama ni Erisa ang pagmamahal. Niyakap niya sila ng mahigpit, hinalikan niya ang bawat mukha nila. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Pagkatapos, tinulungan sila ni Erisa na habarin ang kanilang mga backpack. Halika, alisin mo ang iyong mga backpack. Mommy, kaya ko ang sarili ko. Tinalikuran siya ng 5 at kinuha ang mga bag nila. Inilagay pa nila ito ng maayos sa isang sulok. Hindi mapigilan ni Erisa na ngumiti sa kanila. Kahit anong tingin niya sa mga ito, lahat sila ay parang mahalagang hiya sa kanya. Lahat ba kayo ay maayos sa paaralan ngayon? Tumango ang mga bata. Pagkatapos, mamulong si Jessie, Mommy, nagkaroon din kami ng bagong kaibigan sa school ngayon. Ganon ba? Ang galing. Nakikinig sa pagbabahagi ng kanyang mga anak tungkol sa kanilang araw, sinulyapan sila ni Erisa ng may pagmamahal. Habang nag-uusap sila, ako ang mga mata ni Jessie sa pagkain sa study table, at nagliwanag sila. Napalunok siya, gayunpaman, nang makita niya ang mga mata ni Benjamin, umiwas siya ng tingin sa takot. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Benjamin ay lamambat ang malamig niyang puso. Napansin din ni Erisa ang pagdila ng lobby ni Jessie. Haha, tere na at kumain na. Ang 5 bata ay nagsisigawan at nagtipon-tipon sa mesa para kumain. Bago iyon, pinasa sa kanila ni Erisa ang ilang tissue para linisin ang kanilang mga kamay. Binuhusan din niya sila ng tig-1 tasa ng tsaa. Kasunod nito, tinakpan ng mga bata ang kanilang mga bibig ng pagkain. Nagugutom na sila dahil natapos na ang kanilang klase at hindi pa kumakain. Habang kumakain sila ay nakatitig sila kay Benjamin. Hello, Mr. Graham. Si Zachary ang unang bumati sa kanya. Pagkatapos, sumunod sina Oliver, Jasper, at Jessie. Gayunpaman, galit pa rin si Gavin kay Benjamin, at siya ay nanatiling tahimik. Saglit niyang sinulyapan ng ama bago ibinalik ang atensyon sa pagkain. Kinilala ni Benjamin ang bati ng 4 pang bata. Lukang at Gavin, he stated, Gavin, ikaw ang pinakamatanda. Paano mo ako naging walang galang? Nag-aatubili, nagpout si Gavin at nagreklamo, Hello, Mr. Graham. Naramdaman ni Benjamin ang pagtaas ng presyon ng kanyang dugo. Anong bastos? Nang mapansin ang inis na ekspresyon ni Benjamin, tinapik ni Erisa ang ulo ni Gavin at napailing, Sweetheart, hiniling ni Daddy sa kusina na ihanda ang lahat ng merienda na ito para sa inyong lahat. Tingnan mo, lahat sila ay paborito mong pagkain. Nagkataon namang paborito ng mga bata ang mga merienda kaya nagamit ni Erisa para suyuan ang kanyang mga anak. Lumiwanag saglit ang mga mata ni Gavin kahit mukhang masama pa rin ang loob niya. Para lang ito sa mga nakababatang kapatid ko. Ganti ni Gavin, may portion din para sa iyo. Tama, tumawa si Erisa. Ang mga ito ay ginawa batay sa iyong kagustuhan. Ang kanyang mga salita ay matagumpay na nagpasaya kay Gavin. Samantala, kumikislap sa tuwa ang mga mata ni Benjamin. Hindi niya inaasahan na maglalagay ng magandang salita si Erisa para sa kanya. Maya-maya, tumingin si Gavin kay Benjamin at magalang na nagpasalamat sa pagkain. Salamat, ungol niya. Tahimik na tumingin si Erisa kay Benjamin. Magkamukha at magkamukha ang mag-ama na ito. Nakikita kong pinalaki siya ni Benjamin. Pareho silang cold at proud. Sa takot na maabala ng mga bata si Benjamin sa kanyang trabaho. Naisipan niyang ilabas sila, gayunpaman, pinigilan siya ni Benjamin. Saan ka pupunta? Ilalabas ko sila. Inosenteng tumingin sa kanya si Erisa.
Itinuro ang mga merienda sa mesa, sinabi ni Benjamin, pwede nilang tapusin muna ang pagkain dito. Hindi ba nila maaabala ang iyong trabaho? Tinitigan siya ni Benjamin at umungol, mabilis nilang tapusin ang pagkain nila para makausap mo ako. Hindi alam ni Erisa ang isasagot. Sa kabilang banda, tinitigan ng mga bata ang kanilang mga magulang na may mga katanungang tumatakbo sa kanilang isipan. Ano ang gustong sabihin ni Mommy kay Daddy? Napaka-fierce mo, ngumuso si Zachary. Nagulat ito kay Benjamin. Kabanata 378. Pagkatapos nilang kumain ay nagpatuloy sila sa pagstay dahil curious sila sa sasabihin ni Erisa. Sweethearts, kumain ka na ba ng busog? Ngumiti si Erisa sa kanyang mga anak, umaasang aalis na sila kaagad. Gayunpaman, kumurap sa kanya ang 5 at sabay-sabay na nagtanong, Mommy, anong sikreto mo? Mga bata pa kayo at hindi dapat makinig sa usapan ng mga matatanda, sabi ni Erisa. Hinawakan ng mga bata ang kanilang mga dila. Pagkatapos nilang kunin ang mga bag nila ay lumabas na sila ng kwarto. Hindi nagtagal, sina Erisa at Benjamin lang ang nasa pag-aaral. Ramdam ni Erisa ang mga mata ni Benjamin sa kanyang likuran. Gaya ng inaasahan, lumingon siya para mahuli itong nakatitig sa kanya. Busog ka na ba? Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Tumango si Erisa. Oo, salamat sa pagkain. Pagkatapos, tumingin si Benjamin sa paligid bago sinabing, maupo ka at kausapin ako. Okay, masunurin, umupo si Erisa. Gayunpaman, natauhan siya. Bakit kailangan kong makinig sa kanya? Nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan ang mga mata ni Benjamin, napabuntong hininga siya. Ako, magsasalita na sana siya nang tumayo si Benjamin. Hindi sigurado sa kanyang ginagawa, sinundan ng mga mata ni Erisa ang pigiran ng lalaki. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Agad namang nanlaki ang mga mata ng mga batang nagtatago sa likod nito. Sumama ka at laruin mo ang iyong mga laruan. Nagsalita si Benjamin, na may bahid ng pagbabante sa kanyang boses. Sa sobrang takot, sabay-sabay na tumakbo ang mga bata sa kanilang mga silid. Napangiti si Benjamin bago muling isara ang pinto at bumalik sa mesa. Napaiwas ng tingin si Erisa. Nang makaupo si Benjamin, hindi na niya alam kung paano ilabas ang paksa. Nagsalin siya ng isang basong tubig at humigop mula rito. Sa buong oras, hindi siya minamadali ni Benjamin. Pinulot niya ang kanyang mga dokumento at sinimulang suriin ang mga iyon. Mahirap para kay Erisa na iiwas ang tingin kay Benjamin dahil gwapo ito at kaakit-akit habang inaasikaso ang kanyang trabaho. Siya ay may mahabang pilikmata at ang perpektong katangian. Namilog ang mga mata niya, at naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Napalunok siya, ibuhos mo ako ng isang basong tubig. Ha! Ang booming voice nito ang humila kay Erisa mula sa kanyang panaginip. Itinaas ni Benjamin ang kanyang ulo at sinenyasan ng tubig. Ibuhos mo sa akin ang isang baso. Oh, mabilis na natulala si Erisa at ginawa ang hinihiling. Samantala, napangiti naman si Benjamin sa reaksyon nito. Ano ang iniisip mo kanina? Wala. Nauutol na sabi ni Erisa. Walang paraan na aminin niya na hinahangaan niya ang mga katangian nito. So anong sinabi sa'yo ni Dana? Binuksan muli ni Benjamin ang paksa. This time, napakagatlabi si Erisa at tinitigan si Benjamin. Noong nanganak ako, ilang beses akong nahimite. At saka, nasugatan ako, kaya mahina lang ang alaala ko sa nangyari noon. Tumango si Benjamin. Nabanggit niya ito kay Sean sa ospital dati. Hindi siya sumabad upang tanungin siya kung paano siya nasugatan dahil nahulaan niya ito. Dati, sinabi rin niyang may nagtapon sa kanya sa disyerto. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim si Erisa at nagpatuloy, I think I gave birth to another child. Sinilip niya ang mukha ni Benjamin, ngunit wala itong reaksyon. Kaya naman, naisip niyang hindi niya naintindihan ang sinabi nito. Hinawakan ng tela sa kanyang pantalon, masakit niyang inulit, sa taong iyon, sa palagay ko nanganak ako ng 6 na anak. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin. 6. Nagulat siya nang marinig ang mga salitang iyon na lumabas sa bibig niya. Sa pag-iisip kung paanong hindi niya alam kung saan nagpunta ang bata, nalungkot siya at naramdaman ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, kinuha ni Dana ang bata. Nalungkot at nakonsensya si Erisa. Hindi siya makapaniwala na nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanyang anak. Sa kabilang banda, hindi alam ni Benjamin ang sasabihin. Noong taong iyon, hinanap siya ni Dana na may isang anak lamang sa kanyang mga bisig. Wala siyang nakitang 2 bata. Kaya saan nagpunta ang bata?
Sa sumunod na segundo, napuno ng galit ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa iyo ito. Ngumuso si Erisa at tumango. Nabulunan siya, inamin din ng midwife na kinuha ni Dana ang panganay at pangalawa sa panganay na anak. Ang isa sa kanila ay mas mahina, at natatandaan kong nakita ko iyon sa aking panaginip. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung ito ay ang panganay o pangalawang anak. Noong bata pa si Gavin, madalas nila itong dinadala sa ospital. Napatulala si Benjamin sa balita. Kabanata 379. Nagdala lang ba ng bata si Dana noong hinanap kanya noon, Benjamin? Nababalisa na si Erisa, at namumula ang mga mata. Siya ay nasa bingit ng pag-iyak dahil natatakot siyang marinig ang balita ng kawalan ng pag-asa. Napaawang ang lobby ni Benjamin nang makita niya ang kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Nadurog ang puso niya. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa kanya bago tinapik ang balikat nito at sinabing, kukunin ko ang mga tao na hanapin ang batang iyon. Patay man o buhay, mahahanap natin ang bata. Dumilim ang mukha ni Benjamin, at kinilabutan siya ng mapagtontong niyang may masamang nangyari sa bata. Sa pagkakataong iyon, nasubsob si Erisa habang bumabalot sa kanya ang kalungkutan. Dati, tinanong na siya nito noon, at sinabi niyang si Gavin lang ang ibinalik. Walang bakas ng ibang bata. Nadurog ang puso ni Erisa sa kakaisip sa kamalasan ng anak. Binago ko na siya. Paano ko siya nakalimutan? I'm a bad mother. Puno ng luha ang mukha ni Erisa, at puno ng guilt ang puso niya. Ang aking anak ay kinuha dahil ako ay isang walang kakayahan na ina. Hindi pa siya nakita ni Benjamin ng ganoon kalungkot. Nadurog ang puso, hinawakan niya ang mukha nito at napalingon sa kanya. Erisa, hindi ngayon ang oras para sa guilt at sadness. Mahalagang mahanap muna ang bata. Labis na kumalma si Erisa nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Benjamin. Paano kung hindi natin kaya? Siguradong kaya natin. Nilakasan ni Benjamin ang kanyang tingin. Habang inaalo niya ito ay inaalo niya rin ang sarili niya at the same time. Kahit anong tanong ko kay Dana, hindi niya sasabihin sa akin ang kinaroroonan ng bata. Binyantaan niya ako at binigay ang mga kahilingan niya. Wala akong ipinangako sa kanya dahil gusto ko munang hanapin ang bata. Hindi ko siya hahayaang lumayo ng walang palam. Siya ang dahilan kung bakit ako nahiwalay sa anak ko sa loob ng maraming taon. Hinding-hindi ko hahayaang makawala siya dito. Gayunpaman, siya lang ang nakakaalam ng kinaroroonan ng bata. Bagamat puno ng poot si Erisa, nasa dilema pa rin siya. Sa katunayan, si Dana lang ang nakakaalam kung nasaan ang bata. Nagniningning ang lamig sa singkit na mga mata ni Benjamin. Ano ang gusto niya? No wonder nagalit si Erisa. Ginamit ni Dana ang buhay ng bata para takutin siya. Nagnangalit si Benjamin sa galit. How dare you, Dana? How dare you use my child? Sinubukan ni Erisa na pakalmayan ang sarili bago ikwento kay Benjamin ang lahat ng nangyari sa kulungan. Gusto na raw niyang makalaya, at sasabihin niya sa akin ang kinaroroonan ng bata bilang kapalit. Nag-aalala si Erisa para sa bata. Gusto niyang umalis doon. Mangarap ka. Nagpakita ng malamig at nakakatakot na aura si Benjamin. Agad, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagpatay na layunin. Humihingi ng kamatayan si Dana. Napakatindi ng mapang-ipang kapaligiran sa study room na nakakagigil. Nakaupo sa hagdanan ng 5 bata nang lahat sila ay nakapatong ang mga baba sa kanilang mga kamay habang pinagmamasdan ang nangyayari sa ibaba. Right then, Jasper said, ano sa tingin ninyo ang pinag-uusapan nila Mommy at Daddy? Bakit hindi nila tayo pinapasok dito? Siguro malaking sikreto. Baka isipin ni Mommy na mag-aalala tayo kapag narinig natin, sagot ni Oliver. Siguro, ito ay isang bagay na mahalaga. Kaya ayaw nilang marinig natin ang anuman tungkol dito. Napabuntong hininga si Zachary. Sinulyapan ni Jesse ang kanyang mga kapatid at nagtanong, ano kaya iyon? Baka nag-aaway sila. Tinapik ni Gavin ang ulo ni Jesse at sinabing, hindi dapat ganoon. Pagbalik namin, may kakainin si Mommy. Kung sila ay nag-aaway, tiyak na hindi gagalawin ni Mommy ang anumang pagkain. Tama si Zachary. Tumango si Jasper bago samimangot at bamulong. Ano kayang pinag-uusapan nila? Lumibot ang mga mata ni Zachary sa paligid habang sumulyap sa kanila at nagtanong, may nakapansin ba sa inyo na kakaiba ang kinikilos ni Mommy? Biglang napalingon sa kanya sina Gavin, Oliver, Jasper, at Jesse. Kakaiba, paano kaya? Napatingin sa kanila si Zachary at sumenyas na lumapit sila. Nang makasandal silang lahat, bamulong si Zachary,
Hindi niyo ba napansin na kakaiba ang kinikilos ni Mommy simula kahapon? Mukhang problemado siya. Kabanata 380. Baka naman binubuli ni Daddy si Mommy. Nagsalubong ang kilay ni Jessie at nagpahula. Nang marinig iyon, nagpalitan ng tingin ang mga bata sa isa't isa. Hindi sa tingin ko, mahinang sagot ni Gavin. Hindi niya ipinagtatanggol si Benjamin per se, ngunit tiyak na mas kilala niya si Benjamin. Kung binubuli si Mommy, hindi sila nag-uusap ng maayos sa study room ngayon lang. Sumang-ayon naman si Zachary at ang iba pa. Kung gayon ito ay dapat na iba pa. Nagsalubong ang kilay ni Zachary dahil sigurado siyang may tinatago sa kanila si Erisa. Sa sandaling iyon, naisip ni Jasper ang isang bagay na maaari nilang gawin. Dapat ba tayong pumunta sa likod at mag-eavesdrop? Nagliwanag ang mga mata ni Oliver at pinaalalahanan si Zachary, dahil ayaw nating marinig ni na Mommy at Daddy, tiyak na mapaparusahan tayo kapag nahuli tayo. Kailangan lang nating mag-ingat. Kung natatakot ka, mag-isa akong pupunta. Sinulyapan sila ni Jasper bago tumayo at tumakbo pababa ng hagdan. Sa sandaling iyon, nagbahagi ng tingin sina Zachary at Gavin. Pupunta rin ako. Sumama si Zachary dahil hindi lang siya nag-aalala kay Erisa. Gusto niya talagang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila sa study room. Sinundan din sila ni Gavin. Hintayin mo ako. Pupunta rin ako. Sumunod naman si Oliver. Hintayin mo ako. Bulalas ni Jessie. Bago pa man makatayo si Jessie, nasa unahan na ang mga lalaki. Lumingon si Oliver kay Jessie at itinuro, hindi mo na kailangang pumunta. Manatili ka rito at bantayan ang sitwasyon para sa atin. Oh, okay. Tumango si Jessie at hinimok, pakiusap huwag kang mahuli. Tumakbo ang apat na lalaki patungo sa balkonahe sa likod ng study at samandal. Dahil hindi nakabunot ang mga kurtina, kitang-kita nila ang mga tao sa loob ng kwarto. Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki sa gulat nang makita nilang nakayakap si Benjamin kay Erisa. Sa sandaling iyon, bumuti ang kanilang impresyon kay Benjamin. Parang umiiyak si Mommy. Kumunat ang noo ni Jasper at mahinang sinabi sa mga kapatid. Tumango si Oliver bilang pagsang-ayon. Bakit umiiyak si Mommy? Hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Dahil sarado ang pinto ng balkonahe sa study room at malayo ang kanilang mga magulang sa pinto, hindi nila marinig ang kanilang usapan. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Gavin at Zachary habang matamang pinagmamasdan ang mga galaw sa silid. Walang ideya si Erisa na nakikinig ang mga bata sa puntong iyon. Nabawi niya ang kanyang katinoan at napahiya ng mapagtantong nasa yakap niya si Benjamin. Isang pamumula ang gumapang sa kanyang mga tainga, at sila ay nag-alab sa kahihiyan. Agad niyang inilayo ang sarili sa yakap nito at nag-iwas ng tingin. Benjamin, maaari ka bang makakuha ng mas maraming tao upang hanapin ang bata? Natatakot ako na baka may gawin sa kanya si Dana. Binasag ni Erisa ang katahimikan. Tiningnan ni Benjamin ang kanyang nag-aalalang ekspresyon ng mataman bago hinaplos ang kanyang buhok. Okay, aayusin ko na agad. Dahil doon, inilabas ni Benjamin ang kanyang telepono at tumawag. Hinailan ni Erisa ang laylayan ng kanyang kamiseta at marahang ipinaalala, mas mabuting maghanap ng patago. Sa katunayan, kung hindi nila ito pinananatiling mababa, maaari nilang alertuhan ang mga may kasalanan. Okay, sinulyapan siya ni Benjamin bago itinuro ang kausap sa telepono. Gamitin ang larawan ni Gavin para maghanap. Tingnan kung may mga record sa sistema ng pulisya at palihim na maghanap ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Habang nakikinig sa pagtuturo ni Benjamin, naantig si Erisa nang makita ang pag-aalala sa mukha nito. Si Benjamin ay isang mabuting ama, kung tutuusin. Inaalagaan niya ang mga bata. Biglang nagningning ang mga mata ni Benjamin nang may maisip siya. Ipagpatuloy ang paghahanap sa advertisement sa mga pangunahing media outlet. May pabuya para sa sino mang makatagpo ng bata. Nagulat si Erisa sa narinig. Ay, tama. Bakit hindi ko naisip yon? Maaari naming gamitin muli ang patalastas na iyon. Tsaka hindi naman ganon kadaling ma-realize ng mga tauhan ni Dana. Kahit na gawin nila, ang pinaka-maaari nilang gawin ay magtago lamang. Siguradong may lead tayo kung may nakakita sa bata sa lugar. Kahit excited si Erisa, nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ng anak. Hinintay niyang tapusin ni Benjamin ang tawag nito bago nag-aalalang tinanong siya, paano kung maalerto sila? Sasaktan ba nila ang anak natin? Marahang hinawakan ni Benjamin ang kanyang ulo at sinabing, dahil may gantimpala, ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos,